Marcos, unang kabanata, ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesukristo, ang anak ng Diyos. Ayon sa pagkasulat kay Isaias na propeta, narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha na maghahanda ng iyong daan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. Dumating si Juan na nagbabautismo sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At nilalabas siya ng buong lupain ng Judea at nilang lahat ng mga taga-Jerusalem at sila'y binabautismohan niya sa ilog ng Jordan na nangagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. At si Juan ay nananamit ng balahibo ng kamelyo at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kaniyang baywang at kumakain ng mga balang at pulot-pukyutan. At siya'y nangangaral na nagsasabi, sumusunod sa hulihan ko ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat yumukod at kumalag ng tali ng kaniyang mga pangyapak. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, datapuat kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. At nangyari ng mga araw na yaon na nanggaling si Jesus sa Nazareth ng Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa Jordan. At karakarakang pagahon sa tubig ay nakita niyang biglang nangabuksan ang mga langit at ang Espiritu na tulad sa isang kalapati na bumababa sa kaniya. At may isang tinig na nagmula sa mga langit, ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. At pagdakay itinaboy siya ng Espiritu sa ilang. At siya ay nasa ilang na 40 araw na tinutukso ni Satanas at kasama siya ng mga ganid at pinaglingkuran siya ng mga anghel. Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos at sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. At pagdaraan sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya si Simon at si Andres na kapatid ni Simon na naghahagis ng lambat sa dagat, sapagkat sila ay mga mamamalakaya. At sinabi sa kanila ni Jesus, magsisunod kayo sa aking hulihan at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. At pagdakay iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kaniya. At paglakad sa dako pa roon ng kaunti, ay nakita niya si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kaniyang kapatid na sila rin naman ay nangasa daong na hinahayuma ang mga lambat. At pagdakay kaniyang tinawag sila at kanilang iniwan sa daong ang kanilang amang si Zebedeo na kasama ng mga aliping upahan at nagsisunod sa kaniya. At nagsipasok sila sa Capernaum at pagdakay pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Sabath at nagtuturo. At nangagtaka sila sa kaniyang aral sapagkat sila ay tinuturuan niyang tulad sa may kapamahalaan at hindi gaya ng mga eskriba. At pagdakay may isang tao sa kanilang sinagoga na may isang karumaldumal na espiritu at siya'y sumigaw na nagsasabi, anong pakialam namin sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno? Naparito ka baga upang kami ipuksain? Nakikilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos. At sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, tumahimik ka at lumabas ka sa kaniya. At ang karumaldumal na espiritu, nang mapangatal niya siya at makapagsisigaw ng malakas na tinig, ay lumabas sa kaniya. At silang lahat ay nangagtaka, ano pat sila rin ay nangagtatanungan na sinasabi, ano kaya ito? Isang bagong aral yata. May kapamahalaang naguutos pati sa mga karumaldumal na espiritu at siya ay tinatalima nila. At lumipa na pagdaka ang pagkabantog niya sa lahat ng dako sa buong palibot-libot ng lupain ng Galilea. At paglabas nila sa sinagoga ay nagsipasok pagdaka sa bahay ni Simon at ni Andres na kasama si Santiago at si Juan. Nakahigangang nilalagnat ang biyanang babae ni Simon at pagdakay pinakiusapan nila siya tungkol sa kaniya. At lumapit siya at tinangnan niya sa kamay at siya ay itinindig at inibsan siya ng lagnat at siya ay naglingkod sa kanila. At nang kinagabihan, paglubog ng araw, ay kanilang dinala sa kaniya ang lahat ng mga may sakit at ang mga inaalihan ng mga demonyo. At ang buong bayan ay nangagkatipon sa pintuan. At nagpagaling siya ng maraming may karamdaman ng sarisaring sakit at nagpalabas ng maraming demonyo. At hindi tinulutang magsipagsalita ang mga demonyo sapagkat siya ay kanilang kilala. At nagbangon siya ng madaling araw na malalim pa ang gabi at lumabas at napasa isang dakong ilang at do'y nanalangin. At si Simon at ang kasamahan niya ay nagsisunod sa kaniya. At siya ay nasumpungan nila at sinabi sa kaniya, hinahanap ka ng lahat.
At sinabi niya sa kanila, magsiparoon tayo sa ibang dako ng mga kalapit na bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat sa ganitong dahilan ako'y naparito. At siya'y pumasok sa mga sinagoga nila sa buong Galilea na nangangaral at nagpapalabas ng mga demonyo. At lumapit sa kaniya ang isang ketong inaan na namamanhik sa kaniya at nanikluhod sa kaniya. At sa kaniya'y nagsasabi, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. At sa pagkaawa ay iniunat niya ang kaniyang kamay at siya'y hinipo at sinabi sa kaniya, ibig ko, luminis ka. At pagdakay nawalan siya ng ketong at siya'y nalinis. At siya'y kaniyang pinagbili ng mahigpit at pinalis siya pagdaka. At sinabi sa kaniya, ingatan mong huwag sabihin sa kanino mang tao ang anuman, kundi yumaon ka at pakita ka sa saserdote at maghandog ka sa pagkalinis sa iyo ng mga bagay na ipinagutos ni Moises na bilang isang patotoo sa kanila. Datapuat siya'y umalis at pinasimulang ipamalitang mainam at ipahayag ang nangyari, ano pat hindi na makapasok ng hayag si Jesus sa bayan, kundi dumuon sa labas sa mga dakong ilang at pinagsasadya nila siya mula sa lahat ng panig. 2 kabanata. At nang siya'y pumasok uli sa Capernaum pagkaraan ng ilang araw, ay nahayag na siya'y nasa bahay. At maraming nagkatipon, ano pat hindi na magkasiya, kahit sa pintuan man, at sa kanila'y sinaysay niya ang salita. At sila'y nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo sa kaniya na usong 4. At nang hindi sila mga kalapit sa kaniya dahil sa karamihan, ay kanilang binakbak ang bubungan ng kaniyang kinaroroonan. At nang yaoy kanilang masira, ay inihugos nila ang higaang kinahihigan ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya ay sinabi sa lumpo, anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. Ngunit mayroon dong nangakaupong ilan sa mga eskriba at nangagbubulay-bulay sa kanilang mga puso, bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong, sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa, ang Diyos lamang? At pagkaunawa ni Jesus sa kaniyang espiritu na sila'y nangagbubulay-bulay sa kanilang sarili, pagdakay sinabi sa kanila, bakit binubulay-bulay ninyo ang mga bagay na ito sa inyong mga puso? Alin baga ang lalong magaang sabihin sa lumpo, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan, o sabihin, magtindig ka at buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Datapuat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpo. Sa iyo ko sinasabi, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. At nagtindig siya at pagdakay binuhat ang higaan at yumaon sa harap nilang lahat. Ano pat nangagtaka silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na nangagsabi, kailan may hindi tayo nakakita ng ganito. At muling lumabas at naparoon siya sa tabi ng dagat at lumapit sa kaniya ang buong karamihan at sila'y kaniyang tinuruan. At sa kaniyang pagdaraan ay nakita niya si Levi na anak ni Alfeo na nakaupo sa paningilan ng buwis at sinabi niya sa kaniya, sumunod ka sa akin. At nagtindig siya at sumunod sa kaniya. At nangyari na siya'y nakaupo sa pagkain sa kaniyang bahay at maraming maniningil ng buwis at mga makasalanang nagsiupong kasalo ni Jesus at ng kaniyang mga alagad, sapagkat sila'y marami at sila'y nagsisunod sa kaniya. At nang makita ng mga eskriba at mga fariseo na siya'y kumakaing kasalo ng mga makasalanan at ng mga maniningil ng buwis, ay nagsipagsabi sa kaniyang mga alagad, ano ito na siya'y kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? At nang ito'y marinig ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. At nangagaayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga fariseo. At sila'y nagsilapit at sinabi sa kaniya, bakit nangagaayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga alagad ng mga fariseo, datapuat hindi nangagaayuno ang iyong mga alagad? At sinabi sa kanila ni Jesus, mangyayari bagang mga gayuno ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalaki ay sumasa kanila? Samantalang ang kasintahang lalaki ay sumasa kanila, ay hindi sila mga kapag-aayuno. Datapuat darating ang mga araw na aalisin sa kanila ang kasintahang lalaki, at kung magkagayoy mangaga-ayuno sila sa araw na yaon. Walang taong nagtatagpi ng matibay na kayo sa damit na luma. Sa ibang paraan ang itinagpi ay binabatak ang tinagpian sa makatuwid bagay ang bago sa luma at lalong lumalala ang punit. At walang taong nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma. Sa ibang paraan ay pinupunit ng alak ang mga balat at nabububo ang alak at nasisira ang mga balat.
kundi ang alak na bago ay isinisilid sa mga bagong balat. Ang nangyari na nagdaraan siya sa mga bukiran ng trigo ng araw ng Sabat, at ang mga alagad niya samantalang nagsisilakad ay nagpasimulang nagsikitil ng mga uhay. At sinabi sa kaniya ng mga Fariseo, "Narito, bakit ginagawa nila sa araw ng Sabat ang hindi matuwid?" At sinabi niya sa kanila, "Kailanman bagay hindi ninyo nabasa ang ginawa ni David, nang siya'y mangailangan at magutom siya at ang kaniyang mga kasamahan? Kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos ng panahon ng dakilang saserdoteng si Abiatar at kumain siya ng tinapay na itinalaga na hindi matuwid kanin maliban na sa mga saserdote lamang at binigyan pa rin niya ang kaniyang mga kasamahan? At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabath ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabath. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabath." 3 kabanata. At siya'y muling pumasok sa sinagoga at dooy may isang lalaki na tuyo ang kaniyang kamay. At siya'y inaabangan nila kung pagagalingin siya sa araw ng Sabat upang siya'y maisakdal nila. At sinabi sa lalaking tuyo ang kamay, "Magtindig ka." At sinabi niya sa kanila, "Katuwiran baga ang gumawa ng magaling sa araw ng Sabat o ang gumawa ng masama, magligtas ng isang buhay o pumatay?" Datapuat sila'y hindi nagsiimik. At nang siya'y lumingap sa kanila sa palibot-libot na may galit, sapagkat ikinalungkot niya ang katigasan ng kanilang puso, ay sinabi niya sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." At iniunat niya at gumaling ang kaniyang kamay. At nagsilabas ang mga Fariseo at pagdakay nakipagsanggunian sa mga Herodiano laban sa kaniya kung paanong siya ay maipapupuksa nila. At si Jesus na kasama ng kaniyang mga alagad ay lumigpit sa dagat at nagsisunod sa kaniya ang lubhang karamihang taong mula sa Galilea at mula sa Judea at mula sa Jerusalem at mula sa Idumea at mula sa dakong ibayo ng Jordan at sa palibot-libot ng Tiro at Sidon na lubhang maraming tao nang mabalitaan ang lubhang mga dakilang bagay na kaniyang ginagawa ay nagsiparoon sa kaniya. At sinabi niya sa kaniyang mga alagad na ihanda sa kaniya ang isang maliit na daong dahil sa karamihan baka siya'y kanilang siksikin. Sapagkat siya'y nakapagpagaling sa marami, anupat sinisiksik siya ng lahat ng mga nasasalot upang siya'y mahipo nila. At ang mga karumaldumal na espiritu, pagkakita sa kaniya, ay nangagpatira pa sa kaniyang harapan at nangagsisisigaw na nangagsasabi, "Ikaw ang anak ng Diyos." At ipinagbilin niya sa kanilang mahigpit na siya'y huwag nilang ihayag. At siya'y umahon sa bundok at tinawag niya ang balang kaniyang maibigan at nagsilapit sila sa kaniya. At naghalal siya ng 12 upang sila'y makisama sa kaniya at upang sila'y suguin niyang magsipangaral at magkaroon ng kapamahalaang magpalayas ng mga demonyo. At si Simon ay kaniyang pinamagatang Pedro, at si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kapatid ni Santiago, at sila'y pinamagatan niyang Boanerges, na sa makatuwid bagay mga anak ng kulog, at si Andres, at si Felipe, at si Bartolome, at si Mateo, at si Tomas, at si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, at si Simon ang Cananeo, at si Judas Iscariote na siya ring nagkanulo sa kaniya. At pumasok siya sa isang bahay. At muling nagkatipon ng karamihan, anupat sila'y hindi man lamang makakain ng tinapay. At nang mabalitaan niyaon ng kaniyang mga kaibigan, ay nagsilabas sila upang siya'y hulihin. Sapagkat kanilang sinabi, sira ang kaniyang bait. At sinabi ng mga eskriba na nagsibaba mula sa Jerusalem, nasa kaniya si Beelzebub, at sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo ay nagpapalabas siya ng mga demonyo. At sila'y kaniyang pinalapit sa kaniya at sinabi sa kanila sa mga talinghaga, paanong mapalalabas ni Satanas si Satanas? At kung ang isang kaharian ay magkabahabahagi laban sa kaniyang sarili, hindi mangyayaring makapanatili ang kaharian niyaon. At kung ang isang bahay ay magkabahabahagi laban sa kaniyang sarili, ay hindi mangyayaring makapanatili ang bahay na yaon. At kung manghihimagsik si Satanas laban sa kaniyang sarili at magkabahabahagi, hindi siya makapananatili kundi magkakaroon ng isang wakas. Datapuat walang makapapasok sa bahay ng malakas na tao at samsamin ang kaniyang mga pag-aari malibang kapusin muna niya ang malakas na tao at kung magkagayoy masasamsama ng kaniyang bahay. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ipatatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao at ang mga kapusungan nila kailanmat sila ay magsasalita ng kapusungan. Datapuat sinumang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay wala kapatawaran magpakailanman kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Sapagkat sinabi nila, siya ay may isang karumaldumal na espiritu
At dumating nga ang kaniyang ina at ang kaniyang mga kapatid, at palibhasay nangakatayo sila sa labas, ay nangagpasugo sila sa kaniya na siya'y tinatawag. At nangakaupo ang isang karamihan sa palibot niya, at sinabi nila sa kaniya, "Narito, nanga sa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid na hinahanap ka." At sinagot niya sila at sinabi, "Sino ang aking ina at aking mga kapatid?" At paglingap niya sa nangakaupo sa palibot niya, ay sinabi niya pa, "Narito ang aking ina at aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos, ito'y ang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina." Ika-4 na kabanata. At siya'y muling nagpasimulang magturo sa tabi ng dagat, at nagpipisan sa kanya ang lubhang maraming tao, anupat siya'y lumulan sa isang daong, at siya'y naupo sa dagat, at ang buong karamihan ay nasa lupa sa tabi ng dagat. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa mga talinghaga, at sinabi sa kanila sa kaniyang pagtuturo, "Pakinggan ninyo, narito, ang manghahasik ay yumaon upang maghasik." At nangyari sa kaniyang paghahasik na ang ilang binhi ay nangahulog sa tabi ng daan, at nagsidating ang mga ibon at kinain ito. At ang mga iba'y nangahulog sa batuhan na dooy walang maraming lupa, at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At nang sumikat ang araw ay nangainitan, at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. At ang mga iba'y nangahulog sa dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga pananim, at ito hindi nangamunga. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa, at nangamunga, na nagsitaas at nagsilago, at may namunga ng tig-30 at tig-60 at tig-100. At sinabi niya, "Ang may mga pakinig na ipakikinig ay makinig." At nang siya'y mag-isa na, ang nangasa palibot niya na kasama ang 12 ay nangagtanong sa kaniya tungkol sa mga talinghaga. At sinabi niya sa kanila, "Sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapuwat sa kanilang nangasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang kung magsitingin sila'y mga kakita at huwag mamalas, at kung mangakinig sila'y mga karinig at huwag mga kaunawa, baka sakaling sila'y mangagbalik loob at patawarin sila." At sinabi niya sa kanila, "Hindi ba ganinyo nalalaman ang talinghagang ito? At paanong malalaman ninyo ang lahat ng mga talinghaga? Ang manghahasik ay naghahasik ng salita. At ang mga ito'y yaong nanga sa tabi ng daan, na doon nahahasik ang salita. At nang kanilang mapakinggan, pagdakay pinaroroonan ni Satanas, at inaalis ang salita na inihasik sa kanila. At gayon din naman itong mga nahasik sa batuhan, na pagkarinig nila ng salita, pagdakay nagsisitanggap na may galak, at hindi nangaguugat sa kanilang sarili, kundi sangdaling tumatagal. Kaya't pagkakaroon ng kapighatian o ng mga pag-uusig dahil sa salita, pagdakay nangatisod sila. At ang mga iba yung nangahasik sa dawagan, ang mga ito yung nangakinig ng salita, at ang mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan, at ang daya ng mga kayamanan, at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok, ang nagsisiinis sa salita, at itinagiging walang bunga. At yaon ang nangahasik sa mabuting lupa na nangakikinig ng salita at tinatanggap ito, at namumunga ng 33 at 63 at tig-100. At sinabi niya sa kanila, "Dinadala baga ang ilaw upang ilagay sa ilalim ng takalan o sa ilalim ng higaan, at hindi baga upang ilagay sa talagang lalagayan ng ilaw? Sapagkat walang anumang bagay na natatago, kundi upang mahayag, ni nalilihim, kundi yaoy upang mapasaliwanag. Kung ang sino man ay may mga pakinig na ipakikinig, ay makinig." At sinabi niya sa kanila, "Ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan. Sa panukat na inyong isinusukat ay kayo'y susukatin, at higit pa ang sa inyo'y ibibigay. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at ang wala, pati ng nasa kanya ay aalisin pa sa kanya." At sinabi niya, "Ganyan ang kaharian ng Diyos, na gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa, at natutulog at nagbabangon sa gabi at araw, at sumisibol at lumalaki ang binhi na di niya nalalaman kung paano. Sa kaniyang sarili ay nagbubunga ang lupa, una-unay usbong, saka uhay, pagkatapos ay butil na humihitik sa uhay. Datapuwat pagkahinog na ang bunga, ay ginagamit agad ang panggapas, sapagkat dumating na ang pag-aani." At kaniyang sinabi, "Sa ano natin itutulad ang kaharian ng Diyos, o sa anong talinghaga isasaysay natin ito? Ito'y tulad sa butil ng binhi ng mustasa, na pagkahasik sa lupa, bagamat siyang lalong pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nanga sa lupa. Gayon may pagkatanim ay tumataas
at lumalaki ng higit kaysa lahat ng mga gulay at nagsasanga ng malalabay. Ano pat ang mga ibon sa langit ay mga kasisilong sa kaniyang lilim. At sa pamamagitan ng gayong maraming talinghaga ay sinasaysay niya sa kanila ang salita ayon sa makakaya ng kanilang pakinig. At hindi sila kinakausap kundi sa talinghaga. Datapuwat sa kaniyang sariling mga alagad ay bukod na ipinaliliwanag ang lahat ng mga bagay. At ng araw ding yaon, ng gabi na, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. At pagkaiwan sa karamihan, ay kanilang dinala siya sa daong ayon sa kaniyang kalagayan. At mayroon siyang kasamang ibang mga daong. At nagbangon ng isang malakas na bagyo at sinasalpukan ang daong ng mga alon na ano pat ang daong ay halos natitigib. At siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutsyon. At siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo? At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, Pumaya pa, tumahimik ka. At humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo nangatakot? Wala pa baga kayong pananampalataya? At sila'y nangatakot na lubha. At sila'y nangagsasabihan, Sino nga ito? Na pati ng hangin at ng dagat ay tumatalima sa kaniya. 5 kabanata. At nagsidating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Gadareno. At paglunsad niya sa daong pagdakay sinalubong siya na galing sa mga libingan ng isang lalaki na may isang karumaldumal na espiritu na tumatahan sa mga libingan at sinumay hindi siya magapos kahit ng tanikala. Sapagkat madalas na siya'y ginapos ng mga damal at mga tanikala at palaging sa gabi at araw ay nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato. At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus ay tumakbo at siya'y kaniyang sinamba. At nagsisisigaw ng malakas na tinig na kaniyang sinabi, Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan. Kita ay pinamamanhikan alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan. Sapagkat sinabi niya sa kanya, Lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumaldumal na espiritu. At tinanong niya siya, Ano ang pangalan mo? At sinabi niya sa kanya, Pulutong ang pangalan ko, sapagkat marami kami. At ipinamamanhik na mainam sa kaniya na huwag silang palayasin sa lupaing yaon. At sa libis ng bundok na yaon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nagsisipang inain. At nangamanhik sila sa kaniya na nagsisipagsabi, Paparoonin mo kami sa mga baboy upang kami ay magsipasok sa kanila. At ipinahintulot niya sa kanila. At ang mga karumaldumal na espiritu ay nangagsilabas at nangagsipasok sa mga baboy. At ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat, na sila'y may mga 2,000 at sila'y nangalunod sa dagat. At nagsitakas ang mga tagapag-alaga ng mga yaon at ibinalita sa bayan at sa mga bukid. At nagsiparoon ang mga tao upang makita kung ano ang nangyari. At nagsiparoon sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo, nakapanamit at matino ang kaniyang pag-iisip. Sa makatuwid bagay siyang nagkaroon ng isang pulutong at sila'y nangatakot. At sinabi sa kanila ng nangakakita kung paanong pagkapangyari sa inalihan ng mga demonyo at tungkol sa mga baboy. At sila'y nangagpasimulang magsipamanhik sa kaniya na siya'y umalis sa kanilang mga hangganan. At habang lumululan siya sa daong, ay ipinamamanhik sa kaniya na inalihan ng mga demonyo na siya'y ipagsama niya. At hindi niya itinulot sa kaniya, kundi sa kaniya'y sinabi, Umuwi ka sa iyong bahay sa iyong mga kaibigan at sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong kinaawaan kaniya. At siya'y yumaon ng kaniyang lakad at nagpasimulang ihayag sa Decapolis kung gaanong kadakilang mga bagay ang sa kaniya'y ginawa ni Jesus. At nangagtaka ang lahat ng mga tao. Nang si Jesus ay muling makatawid sa daong sa kabilang ibayo, ay nakipisan sa kaniya ang lubhang maraming tao at siya'y nasa tabi ng dagat. At lumapit ang isa sa mga pinuno sa sinagoga na nagngangalang Jairo, at pagkakita sa kaniya ay nagpatira pa siya sa kaniyang paanan. At ipinamamanhik na mainam sa kaniya na sinasabi, Ang aking munting anak na babae ay naghihingalo. Ipinamamanhik ko sa iyo na ikaw ay pumaroon at ipatong mo ang iyong mga kamay sa kaniya upang siya'y gumaling at mabuhay. At siya'y sumama sa kaniya at sinundan siya ng lubhang maraming tao at siya'y sinisiksik nila. At isang babae na may 12 taon ng inaagasan at siya'y napahirapan na ng maraming bagay ng mga manggagamot at nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik at hindi gumaling ng kaunti man kundi bagkus pang lumulubha siya.
Napagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo ang kaniyang damit. Sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kaniyang damit, ay gagaling ako. At pagdakay na ampat ang kaniyang agas at kaniyang naramdaman sa kaniyang katawan na magaling na siya sa salot niya. At si Jesus, sa pagkatalastas niya agad sa kaniyang sarili na may umalis na bisa sa kaniya, ay pagdakay pumihit sa karamihan at nagsabi, "Sino ang humipo ng aking mga damit?" At sinabi sa kaniya ng kaniyang mga alagad, "Nakikita mong sinisiksik ka ng karamihan at sasabihin mo, sino ang humipo sa akin?" At lumingap siya sa palibot-libot upang makita siya na gumawa ng bagay na ito. Ngunit ang babae na natatakot at nangangatal, palibhas ay nalalaman ang sa kaniya ay nangyari, lumapit at nagpatira pa sa harap niya at sinabi sa kaniya ang buong katotohanan. At sinabi niya sa kaniya, "Anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo, yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo." Samantalang nagsasalita pa siya, ay may nagsidating na galing sa bahay ng pinuno sa sinagoga na nagsasabi, "Patay na ang anak mong babae, bakit mo pa binabagabag ang guro?" Datapuat hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinasalita at nagsabi sa pinuno ng sinagoga, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang." At hindi niya ipinahintulot na sino may makasunod sa kanya, liban kay Pedro at kay Santiago at kay Juan na kapatid ni Santiago. At nagsidating sila sa bahay ng pinuno sa sinagoga at napanood niya ang pagkakagulo at ang nagsisitangis at nang nagbubuntong hininga ng labis. At pagkapasok niya ay kaniyang sinabi sa kanila, "Bakit kayo'y nangagkakagulo at nagsisitangis? Hindi patay ang bata, kundi natutulog." At tinatawanan nila siya na nililibak. Datapuat nang mapalabas na niya ang lahat, ay isinama niya ang ama ng bata at ang ina nito at ang kaniyang mga kasamahan at pumasok sa kinaroroonan ng bata. At pagkahawak niya sa kamay ng bata, ay sinabi niya sa kaniya, "Talitha kumi," na kung liliwanagin ay, "Talaga, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." At pagdakay nagbangongo ng dalaga at lumakad, sapagkat siya ay may 12 taon na, at pagdakay nangagtaka silang lubha. At ipinagbilin niya sa kanilang mahigpit na sino man ay huwag makaalam nito, at kaniyang ipinag-utos na siya ay bigyan ng pagkain. Ika-6 na kabanata. At umalis siya doon, at napasa kaniyang sariling lupain, at nagsisunod sa kaniya ang kaniyang mga alagad. At nang dumating ang Sabath, ay nagpasimulang magturo siya sa sinagoga, at marami sa nangakakarinig sa kaniya ay nangagtataka, na nangagsasabi, "Saan nagkaroon ng taong ito ng mga bagay na ito? At anong karunungan ito na sa kaniya ay ibinigay? At anong kahulugan ng gayong mga makapangyarihang gawa na ginagawa ng kaniyang mga kamay? Hindi baga ito ang Anluwagi, ang anak ni Maria, at kapatid ni Santiago, at ni Jose, at ni Judas, at ni Simon? At hindi baga nangaririto sa atin ang kaniyang mga kapatid na babae? At siya ay kinatitisuran nila." At sinabi sa kanila ni Jesus, "Walang propetang di may kapurihan, liban sa kaniyang sariling lupain, at sa gitna ng kaniyang sariling mga kamag-anak, at sa kaniyang sariling bahay. At hindi siya nakagawa doon ng anumang makapangyarihang gawa, liban sa ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa ilang mga may sakit, at pinagaling sila. At nanggigilala siya sa kanilang di pananampalataya, at siya ay lumibot na nagtuturo sa mga nayong nasa paligid-ligid. At pinalapit niya sa kaniya ang 12, at nagpasimulang sinugo sila na dala-dalawa, at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu. At ipinagbilin niya sa kanila na huwag silang magsipagbaon ng anuman sa paglakad, kundi tungkod lamang, kahit tinapay, kahit supot ng ulam, kahit salapi sa kanilang supot. Datapuwa gumamit ng mga sandalyas, at huwag magsuot ng 2 tunika. At sinabi niya sa kanila, "Saan man kayo magsipasok sa isang bahay, mga tira kayo roon hanggang sa kayo'y magsialis doon. At sa alinmang dakong hindi kayo tanggapin at hindi kayo pakinggan, pagalis ninyo dooy ipagpag ninyo ang alabok na nasa ilalim ng inyong talampakan bilang patutuo sa kanila." At sila'y nangagsialis at nagsipangaral na mangagsisi ang mga tao. At nangagpalabas ng maraming demonyo at nangagpahid ng langis sa maraming may sakit at pinagaling sila. At narinig ng Haring Herodes sapagkat nabantog na ang pangalan niya, at sinabi niya, "Si Juan na mangbabautismo ay nagbangon sa mga patay, at kaya sumasa kaniya ang mga kapangyarihang ito. At sinasabi ng mga iba, siya'y si Elias. At sinasabi ng mga iba, siya'y propeta, na gaya ng ibang mga propeta." Datapuat nang marinig ni Herodes ay sinabi, "Si Juan na aking pinugutan ng ulo, siya'y nagbangon."
Sapagkat si Herodes din ang nagsugo sa mga kawal at nagpahuli kay Juan at nagpatanikala sa kaniya sa bilangguan dahil kay Herodes na asawa ni Filipo na kaniyang kapatid, sapagkat nag-asawa siya sa kaniya. Sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid sa iyo na iyong ariin ang asawa ng iyong kapatid. At ipinagtanim siya ni Herodias at hinahangad siyang patayin at hindi niya magawa. Sapagkat natatakot si Herodes kay Juan palibhasay, nalalamang siya'y lalaking matuwid at banal at siya'y ipinagsanggalang niya. At kung siya'y pinakikinggan niya, ay natitilihan siyang mainam at pinakikinggan niya siya na may galak. At nang sumapit ang isang kaukulang araw, na kapanganakan niya, ay ipinaghanda ni Herodes ng isang hapunan ng kaniyang mga maginoo at mga mataas na kapitan at mga pangulong lalaki sa Galilea. At nang pumasok ang anak na babae ni Herodias ay sumayaw, at siya'y kinalugdan ni Herodes at ng mga kasalo niyang nakaupo sa dulang. At sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang maibigan mo at ibibigay ko sa iyo. At ipinanumpa niya sa kaniya, ang anumang hingin mo sa akin ay ibibigay ko sa iyo, kahit ang kalahati ng aking kaharian. At lumabas siya at sinabi sa kaniyang ina, ano ang aking hihingin? At sinabi niya, ang ulo ni Juan ang mangbabautismo. At pagdakay pumasok siyang dali-dali sa kinaroroonan ng hari at humingi na sinasabi, ibig ko na ngayon din ang ibigay mo sa akin na nasa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. At namanglaw na lubha ang hari, datapuwat dahil sa kaniyang sumpa at sa nangakaupo sa dulang ay hindi niya itinanggi. At pagdakay nagsugo ang hari sa isang kawal na kaniyang bantay at ipinag-utos na dalhin sa kaniya ang ulo niya. At yumaon siya at pinugutan siya ng ulo sa bilangguan. At dinala ang kaniyang ulo na nasa isang pinggan at ibinigay sa dalaga at ibinigay ng dalaga sa kaniyang ina. At nang mabalitaan ng kaniyang mga alagad ay nagsiparoon sila at binuhat ang kaniyang bangkay at inilagay sa isang libingan. Ang mga apostol ay nangagpisan kay Jesus at isinaysay nila sa kaniya ang lahat ng mga bagay na kanilang ginawa at ang lahat ng kanilang itinuro. At sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo ng bukod sa isang dakong ilang at mangagpahinga kayo ng kaunti, sapagkat marami ang nangagpaparoot parito at sila'y hindi man lamang mangagkapanahon na magsikain. At nagsiyaon silang nanga sa daong at nangapa sa isang dakong ilang at bukod. At nangakita sila ng mga tao sa pagalis, at sila'y nangakilala ng marami at para parang nagsisitakbo na nagsiparoon doon mula sa lahat ng mga bayan, at nangaunang nagsirating pakay sa kanila. At lumabas siya at nakita ang lubhang maraming tao, at nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y gaya ng mga tupa na walang pastor, at siya'y nagpasimulang tinuruan sila ng maraming bagay. At nang gumabi na, ay nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad at nangagsabi, ilang ang dakong ito at gumagabi na. Payaunin mo sila upang sila'y magsiparoon sa mga bayan at mga nayon sa palibot-libot nito at mangagsibili ng anumang makakain. Datapuat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, bigyan ninyo sila ng makakain. At sinabi nila sa kaniya, magsisiyaon ba kami at magsisibili ng 200 denaryong tinapay at ipakakain namin sa kanila? At sinabi niya sa kanila, ilang tinapay mayroon kayo? Magsiparoon kayo at inyong tingnan. At nang mga alaman nila ay kanilang sinabi, 5 at 2 isda. At iniutos niya sa kanila na paupuin silang lahat na pulupulutong sa ibabaw ng damuhang sariwa. At sila'y nagsiupong hanay-hanay na tig-100 at tig-50. At kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda. At pagtingala sa langit ay kaniyang pinagpala at pinagputol-putol ang mga tinapay. At ibinigay niya sa mga alagad upang ihain nila sa kanila. At ipinamahagi niya sa kanilang lahat ang 2 isda. At nagsikain silang lahat at nangabusog. At kanilang pinulot ang mga pinagputol-putol, 12 bakol na puno ng tinapay at mga isda naman. At ang nagsikain ng mga tinapay ay 5,000 lalaki. At pagdakay pinalulan niya sa daong ang kaniyang mga alagad at pinauna sa kaniya sa kabilang ibayo sa Betsaida, samantalang pinayayaon niya ang karamihan. At pagkatapos na mapagpaalam niya sila, ay naparoon siya sa bundok upang manalangin. At nang dumating ang gabi, ang daong ay nasa gitna ng dagat at siya'y nag-iisa sa lupa. At pagkakita sa kanila na totoong nangalulumbay sa paggaod, sapagkat sinasalunga sila ng hangin, at malapit na ang ika-4 na pagpupuyat sa gabi, ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat at ibig silang lagpasan. Datapuwat sila
Nang makita nilang siya'y lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay inakala nilang siya'y isang multo at nangagsisigaw. Sapagkat nakita siya nilang lahat at nangagulumihanan. Datapo at pagdakay nagsalita siya sa kanila at sa kanila ay sinabi, "Laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong mga takot." At pinanhik niya sila sa daong at humimpil ang hangin at sila'y nanganggilalas ng di kawasa sa kanilang sarili. Palibhasa'y hindi pa nila natatalastas yaong tungkol sa mga tinapay dahil sa ang kanilang puso'y pinatigas. At nung mga katawid na sila ay narating nila ang lupa ng Gennesaret at nagsisadsad sa daungan. At paglunsad nila sa daong, pagdakay nakilala siya ng mga tao. At nang malibot nilang nagtutumuli ng buong lupaing yaon at nagpasimulang dalhin sa kanya ang mga may sakit na nasa kanilang higaan saan man nila marinig na naroon siya. At saan man siya pumasok, sa mga nayon o sa mga bayan o sa mga bukid, ay inilalagay nila sa mga liwasan ang mga may sakit at ipinamamanhik sa kaniya na ipahipo man lamang sa kanila ang laylayan ng kaniyang damit. At ang lahat ng nagsihipo sa kaniya ay pawang nagsigaling. Ikapitong kabanata, at nakisama sa kanila ang mga Fariseo at ilan sa mga eskriba na nagsipang galing sa Jerusalem, at kanilang nangakita ang ilan sa kaniyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi sa makatuwid bagay mga kamay na hindi hinugasan. Sapagkat ang mga Fariseo at ang lahat ng mga Judyo ay hindi nagsisikain kundi muna mangaghugas na maingat ng mga kamay na pinanghahawakan ng mga salit-saling sabi ng matatanda. At kung nagsisipanggaling sila sa pamilihan kung hindi muna mangaghugas ay hindi sila nagsisikain, at may iba pang maraming bagay na kanilang minana upang ganapin, gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman at ng mga saro at ng mga inumang tanso. At siya ay tinanong ng mga Fariseo at ng mga eskriba, "Bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumal-dumal?" At sinabi niya sa kanila, "Mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kaniyang mga labi, datapuwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapuwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao." At sinabi niya sa kanila, "Totoong itinatakuwil ninyo ang utos ng Diyos upang mangaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayaw sa ama o sa ina ay mamatay siyang walang pagsala. Datapuwat sinasabi ninyo, kung sabihin ng isang tao sa kaniyang ama o sa kaniyang ina, yaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin ay korban, sa makatuwid bagay hain sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinabayaang gumawa ng anuman na ukol sa kaniyang ama o sa kaniyang ina. Naniwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos ng inyong salit-saling sabi na inyong itinuro, at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito." At muling pinalapit niya sa kaniya ang karamihan at sinabi sa kanila, "Pakinggan ninyong lahat ako at inyong unawain. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kaniya ay makakahawa sa kaniya. Datapuwat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yaon ang nangakakahawa sa tao. Kung ang sinuman ay may pakinig na ipakikinig ay makinig." At nang pumasok siya sa bahay na mula sa karamihan, ay itinanong sa kaniya ng kaniyang mga alagad ang talinghaga. At sinabi niya sa kanila, "Kayo baga naman ay wala ring pag-iisip? Hindi pa baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kaniya? Sapagkat hindi pumapasok sa kaniyang puso, kundi sa kaniyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi." Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nangakakahawa sa tao. At nagtindig siya doon at napasa mga hangganan ng Tiro at ng Sidon, at pumasok siya sa isang bahay, at ibig niya na sinumang tao'y huwag sanang makaalam, at hindi siya nakapagtago. Ngunit ang isang babae na ang kaniyang munting anak na babae ay may isang karumaldumal na espiritu. Pagdakay ng mabalitaan siya,
ay lumapit at nagpatira pa sa kaniyang paanan. Ang babae nga ay isang Griega, isang Syrophenisa ayon sa lahi. At ipinamamanhik niya sa kaniya na palabasin sa kaniyang anak ang demonyo. At sinabi niya sa kaniya, pabayaan mo munang mga busog ang mga anak, sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. Datapuat siya'y sumagot at sinabi sa kaniya, Oo, Panginoon. Kahit ang mga aso sa ilalim ng dulang ay nagsisikain ng mga mumo ng mga anak. At sinabi niya sa kaniya, dahil sa sabing ito humayo ka, nakaalis na ang demonyo sa iyong anak. At umuwi siya sa kaniyang bahay at naratnan ng anak na nakahiga sa higaan at nakaalis na ang demonyo. At siya ay muling umalis sa mga hangganan ng Tiro at napasa Sidon hanggang sa dagat ng Galilea na kaniyang tinahak ang mga hangganan ng Decapolis. At dinala nila sa kaniya ang isang bingi at utal at ipinamanhik nila sa kaniya na kaniyang ipatong ang kaniyang kamay sa kaniya. At siya'y inihiwalay niya ng bukod sa karamihan at isinuot ang kaniyang mga daliri sa mga tainga niya at siya'y lumura at hinipo ang kaniyang dila. At pagkatingala sa langit ay siya'y nagbuntong hininga at sinabi sa kaniya, Ephatha, sa makatuwid bagay mabuksan. At nangabuksan ang kaniyang mga pakinig at nakalag ang tali ng kaniyang dila at siya'y nakapagsalitang malinaw. At ipinagbilin niya sa kanila na kanino mang tao ay huwag nilang sabihin, ngunit kung kailan lalong ipinagbabawal niya sa kanila, ay lalo namang kanilang ibinabantog. At sila'y nangagtataka ng di kawasa na nangagsasabi, mabuti ang pagkagawa niya sa lahat ng mga bagay, kaniyang binibigyang pakinig pati ng mga bingi, at pinapagsasalita ang mga pipi. 8 kabanata. Nang mga araw na iyon, nang magkaroong muli ng maraming tao at wala silang mga kain, ay tinawag niya ang kaniyang mga alagad at sinabi sa kanila, nahahabag ako sa karamihan sapagkat 3 araw nang sila'y nangatira sa akin at walang mga kain. At kung sila'y pauwiin kong nangagugutom sa kanilang mga tahanan, ay magsisipang lupaypay sila sa daan at nagsipanggaling sa malayo ang ilan sa kanila. At nagsisagot sa kaniya ang kaniyang mga alagad, paanong mabubusog ni Noma ng mga taong ito ng tinapay dito sa isang ilang na dako? At kaniyang tinanong sila, ilang tinapay meron kayo? At sinabi nila, 7. At iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa at kinuha niya ang 7 tinapay at pagkapagpasalamat ay pinagputol-putol niya at ibinigay sa kaniyang mga alagad upang ihain sa kanila at inihain nila sa karamihan. At mayroon silang ilang maliliit na isda at nang mapagpala ang mga ito ay ipinag-utos niya na ihain din naman ang mga ito sa kanila. At sila'y nagsikain at nangabusog at kanilang pinulot ang lumabi sa mga pinagputol-putol na 7 bakol na puno. At sila'y may mga 4,000 at pinayaon niya sila. At pagdakay lumulan siya sa daong nakasama ang kaniyang mga alagad at napasa mga sakop ng dalmanuta. At nagsilabas ang mga Fariseo at nangagpasimulang makipagtalo sa kaniya na hinahanapan siya ng isang tandang mula sa langit na tinutokso siya. At nagbuntong hininga siya ng malalim sa kaniyang espiritu at nagsabi, bakit humahanap ng tanda ang lahing ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang tandang ibibigay sa lahing ito. At sila'y iniwan niya at muling pagkalulan sa daong ay tumuwid sa kabilang ibayo. At nangalimutan nilang magsipagdala ng tinapay at wala sila kundi isang tinapay sa daong. At ipinagbilin niya sa kanila na nagsabi, tingnan ninyo, mangagingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo at sa lebadura ni Herodes. At nangagkatuwiranan sila rin na nangagsasabi, wala tayong tinapay. At pagkahalata nito ni Jesus ay sinabi sa kanila, bakit nangagbubulay-bulay kayo sapagkat wala kayong tinapay? Hindi pa baga ninyo na paghahalata ni na pag-uunawa man? Nangagmatigas na baga ang inyong puso? Meron kayong mga mata, hindi baga kayo nangakakakita? At meron kayong mga tainga, hindi baga kayo nangakakarinig? At hindi baga ninyo nangaaala-ala? Nang aking pagputol-putulin ng 5 tinapay sa 5,000 lalaki, ilang bakol na puno ng mga pinagputol-putol ang inyong binuhat? Sinabi nila sa kaniya, 12. At nang pagputol-putulin ng 7 tinapay sa 4,000, ilang bakol na puno ng mga pinagputol-putol ang binuhat ninyo? At sinabi nila sa kaniya, 7. At sinabi niya sa kanila, hindi pa baga ninyo na pag-uunawa? At nagsidating sila sa Bethsaida, at hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag, at dinala niya sa labas ng nayon. At nang maluraan ang kaniyang mga mata, at maipatong ang kaniyang mga kamay sa kaniya, ay kaniyang tinanong siya, nakakakita ka baga ng anuman? At siya'y tumingala at nagsabi, nakakakita ako ng mga tao,
sapagkat namamasdan ko silang tulad sa mga punong kahoy na nagsisilakad. Saka ay pinatong na muli sa kaniyang mga mata ang mga kamay niya, at siya'y tumitig at gumaling at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay. At pinauwi niya siya sa kaniyang tahanan na sinasabi, "Huwag kang pumasok kahit sa nayon." At pumaron si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa mga nayon ng Caesarea ni Filipo, at sa daan ay itinanong niya sa kaniyang mga alagad na sinabi sa kanila, "Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ako?" At sinaysay nila sa kaniya na sinasabi, "Si Juan Bautista," at ang mga iba si Elias, datapuwat ang mga iba isa sa mga propeta. At tinanong niya sila, "Datapuwat ano ang sabi ninyo kung sino ako?" Sumagot si Pedro at nagsabi sa kaniya, "Ikaw ang Kristo." At ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kaniya. At siya ay nagpasimulang magturo sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangang magbata ng maraming mga bagay at itakuwil ng matatanda at ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba at patayin, at pagkaraan ng 3 araw ay muling magbangon. At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito, at isinama siya ni Pedro at pinasimulang siya ay pagwikaan. Datapuat paglingap niya sa palibot at pagtingin sa kaniyang mga alagad ay pinagwikaan si Pedro at sinabi, "Lumagay ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao." At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, at sa kanila ay sinabi, "Kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili at pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito, at ang sinumang mawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin at sa ebanghelyo ay maililigtas yaon. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kaniyang buhay? Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumba sa kaniyang buhay? Sapagkat ang sinumang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalo niya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kaniyang ama na kasama ng mga banal na anghel. Ikasiyam na kabanata, at sinabi niya sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayong ito na hindi matitikman sa anumang paraan ng kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan." At pagkaraan ng 6 na araw ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok, at siya'y nagbagong anyo sa harap nila. At ang kaniyang mga damit ay nangagningning na nagsiputing maigi, na anupat sino mang magpapaputi sa lupa ay hindi makapagpapaputi ng gayon. At doon napakita sa kanila si Elias na kasama si Moises, at sila'y nakikipag-usap kay Jesus. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, "Rabbi, mabuti sa atin ang tayo'y dumito, at magsigawa kami ng 3 tabernakulo. Isa ang sa iyo, at isa ang kay Moises, at isa ang kay Elias." Sapagkat hindi niya nalalaman kung ano ang isasagot, sapagkat sila'y lubhang nangatakot. At dumating ang isang alapaap na sa kanila'y lumilim. At may isang tinig na nanggaling sa alapaap, "Ito ang sinisinta kong anak, siya ang inyong pakinggan." At karakarakay, sa biglang paglingap nila sa palibot-libot, ay wala silang nakitang sinuman kundi si Jesus lamang na kasama nila. At habang nagsisibaba sila sa bundok, ay ipinagbilin niya sa kanila na sa kanino man ay huwag nilang sabihin ang kanilang nakita, maliban na pagka ang anak ng tao ay magbangong maguli sa mga patay. At tinanong nila siya na sinasabi, bakit sinasabi ng mga eskriba na kinakailangang pumarito muna si Elias? At sinabi niya sa kanila, katotohanang si Elias ay pariritong mauna at isasauli sa dati ang lahat ng mga bagay. At paanong nasusulat ang tungkol sa anak ng tao na siya ay maghihirap ng maraming bagay at pawalang halaga. Datapuwat sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias at ginawa rin naman nila sa kaniya ang anumang kanilang inibig ayon sa nasusulat tungkol sa kaniya. At pagdating nila sa mga alagad ay nakita nilang nasa kanilang palibot-libot ang lubhang maraming mga tao at ang mga eskriba ay nangakikipagtalo sa kanila. At pagdakay ang buong karamihan, pagkakita nila sa kaniya ay nangagtakang mainam at tinakbo siya na siya'y binati. At tinanong niya sila, ano ang ipinakikipagtalo ninyo sa kanila? At isa sa karamihan ay sumagot sa kaniya, Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang espiritong pipi. At saan man siya alihan nito ay ibinubuwal siya at nagbububula ang kaniyang bibig at nagngangalit ang mga ngipin
at unti-unting natutuyo, at sinabi ko sa iyong mga alagad na siya'y palabasin at hindi nila magawa. At sumagot siya sa kanila at nagsabi, O lahing walang pananampalataya, hanggang kailan makikisama ako sa inyo? Hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At dinala nila siya sa kaniya, at pagkakita niya sa kaniya, ay pagdakay pinapangatal siyang lubha ng espiritu, at siya'y nalugmok sa lupa, at nagpagulong-gulong na bumubula ang kaniyang bibig. At tinanong niya ang kaniyang ama, kailan pang panahon nangyayari sa kaniya ito, at sinabi niya, mula sa pagkabata, at madalas na siya'y inihahagis sa apoy at sa tubig upang siya'y patayin. Datapuat kung mayroon kang magagawang anumang bagay, ay maawa ka sa amin at tulungan mo kami. At sinabi sa kaniya ni Jesus, kung kaya mo. Ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kaniya na nananampalataya. Pagdakay sumigaw ang ama ng bata at sinabi, nananampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. At nang makita ni Jesus na dumaragsang tumatakbo ang karamihan, ay pinagwikaan niya ang karumaldumal na espiritu na sinasabi sa kaniya, ikaw bingi at piping espiritu, iniuutos ko sa iyo na lumabas ka sa kaniya at huwag ka nang pumasok na muli sa kaniya. At nang makapagsisisigaw at nang siya'y mapangatal na mainam, ay lumabas siya at ang bata'y naging anyong patay. Ano pat marami ang nagsabi, siya'y patay. Datapuat hinawakan siya ni Jesus sa kamay at siya'y ibinangon at siya'y nagtindig. At nang pumasok siya sa bahay, ay tinanong siya ng lihim ng kaniyang mga alagad, paano ito na siya'y hindi namin napalabas? At sinabi niya sa kanila, ang ganito ay hindi mapalalabas ng anuman maliban sa pamamagitan ng panalangin. At nagsialis sila roon at nangagdaan sa Galilea at ayaw siyang sinumang tao'y makaalam niyaon. Sapagkat tinuruan niya ang kaniyang mga alagad at sa kanila'y sinabi, ibibigay ang anak ng tao sa mga kamay ng mga tao at siya ay papatayin nila. At pagkapatay sa kaniya ay siyang magbabangong muli pagkaraan ng 3 araw. Ngunit hindi nila naunawa ang sabing ito at nangatakot silang magsipagtanong sa kaniya. At sila'y nagsidating sa Capernaum at nang siya'y nasa bahay na ay tinanong niya sila, ano ang pinagkakatwiranan ninyo sa daan? Datapuat hindi sila nagsiimik sapagkat sila ay nangagtalo sa daan kung sino ang pinakadakila. At siya'y naupo at tinawag ang 12 at sa kanila'y sinabi niya, kung sino man ang ibig na maging una ay siyang mahuhuli sa lahat at lingkod ng lahat. At kinuha niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila at siya'y kaniyang kinalong na sa kanila'y sinabi niya, ang sino mang tumanggap sa isa sa mga ganitong maliliit na bata sa aking pangalan ay ako ang tinatanggap. At ang sino mang tumanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap kundi yaong sa akin nagsugo. Sinabi sa kaniya ni Juan, Guro, nakita namin ang isa na sa pangalan mo ay nagpapalabas ng mga demonyo at pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumusunod sa atin. Datapuat sinabi ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan siya sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay sumasa atin. Sapagkat ang sino mang magpainom sa inyo ng isang sarong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala sa anumang paraan ang ganti sa kaniya. At ang sinomang magbigay ng ikatitisod sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pa sa kaniya kung bitinan ang kaniyang leeg ng isang malaking gilingang bato at siya'y ibulid sa dagat. At kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw kaysa may 2 kamay kang mapa sa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. Na do'y hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. At kung ang paa mo ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok kang pilay sa buhay kaysa may 2 paa kang mabulid sa impyerno. Na do'y hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. At kung ang mata mo'y makapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may 1 mata kaysa may 2 mata kang mabulid sa impyerno. Na do'y hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Sapagkat bawat isa'y aasnan sa pamamagitan ng apoy. Mabuti ang asin. Datapuat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalat? Taglayin ninyo sa inyong sarili ang asin, at kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. 10 kabanata, at siya ay umalis doon, at pumasok sa mga hangganan ng Judea, at sa dako paroon ng Jordan, at ang mga karamihan ay muling nakipisan sa kaniya.
At ayon sa kaniyang kinaugalian ay muling tinuruan niya sila. At nagsilapit sa kaniya ang mga Fariseo at siya'y tinanong, matuwid baga sa lalaki na ihiwalay ang kaniyang asawa? Na siya'y tinutukso. At sumagot siya at sa kanila'y sinabi, ano ang iniutos sa inyo ni Moises? At sinabi nila, ipinahintulot ni Moises na ilagda ang kasulatan sa paghihiwalay at ihiwalay siya. Datapuat sinabi sa kanila ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong puso ay inilagda niya ang utos na ito. Ngunit buhat ng pasimula ng paglalang, lalaki at babaeng ginawa niya sila. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina at makikisama sa kaniyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At sa bahay ay muling tinanong siya ng mga alagad tungkol sa bagay na ito. At sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaki na ihiwalay ang kaniyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalo niya laban sa unang asawa. At kung ihiwalay ng babae ang kaniyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala siya ng pangangalo niya. At dinadala nila sa kaniya ang maliliit na bata upang sila'y kaniyang hipuin at sinaway sila ng mga alagad. Datapuat nang ito'y makita ni Jesus ay nagdalang galit siya at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan. At kinalong niya sila at sila'y pinagpala na ipinapatong ang kaniyang mga kamay sa kanila. At nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kaniya at lumuhod sa harap niya. At siya'y tinanong, mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? At sinabi sa kaniya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At sinabi niya sa kaniya, guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan. At pagtitig sa kaniya ni Jesus ay giniliw siya at sinabi sa kaniya, isang bagay ang kulang sa iyo, yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapuat siya'y nahapi sa sabing ito at siya'y yumaong namamanglaw sapagkat siya'y isang may maraming mga pag-aari. At lumingap si Jesus sa palibot-libot at sinabi sa kaniyang mga alagad, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. At nangagtaka ang mga alagad sa kaniyang mga salita. Datapuat si Jesus ay muling sumagot at nagsabi sa kanila, mga anak, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga magsisiyasa sa mga kayamanan. Magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. At sila'y nangagtatakang lubha na sinasabi sa kaniya, sino nga kaya ang makaliligtas? Pagtingin ni Jesus sa kanila'y nagsabi, hindi maaari ito sa mga tao, tatapuat hindi gayon sa Diyos, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Diyos. Si Pedro ay nagpasimulang magsabi sa kaniya, narito iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay, o mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ina, o ama, o mga anak, o mga lupa, dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo, na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, at mga ina, at mga anak, at mga lupa, kalakip ng mga pag-uusig. At sa sanglibutang darating ay nang walang hanggang buhay. Datapuat maraming nangauuna ay mga huhuli, at nangahuhuli na mga uuna. At sila'y nangasadaan na nagsisiyahon sa Jerusalem, at nangunguna sa kanila si Jesus, at sila'y nangagtaka, at ang nangagsisisunod ay nangatakot. At muling kinuha niya ang 12 at nagpasimulang sinabi sa kanila ang mga bagay na sa kaniya'y mangyayari na sinasabi, narito, nagsisiyahon tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba. At siya'y kanilang hahatulang patayin at ibibigay siya sa mga gentil. At siya'y kanilang aalimurahin at siya'y lulurahan at siya'y hahampasin
at siya'y papatayin. At pagkaraan ng 3 araw ay magbabangon siyang muli. At nagsilapit sa kaniya si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo na sa kaniya'y nagsisipagsabi, Guro, hindi naming iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. At sinabi niya sa kanila, Ano ang ibig ninyong sa inyo'y aking gawin? At sinabi nila sa kaniya, Ipagkaloob mo sa amin ng mga kaupo kami, ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian. Datapuat sinabi sa kanila ni Jesus, Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mga kaiinom baga kayo sa sarong aking iinuman? O mga babautismuhan sa bautismo na ibinautismo sa akin? At sinabi nila sa kaniya, Kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, Ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo, at sa bautismo na ibinautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Datapuat ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magbibigay. Datapuat yaon ay para sa kanila ng mga pinaghahandaan. At nang marinig ito ng 10, ay nangagpasimula silang mga galit kay Santiago at kay Juan. At sila'y pinalapit ni Jesus sa kaniya at sa kanila'y sinabi, Nalalaman ninyo na yaong mga inaaring mga pinuno ng mga Gentil ay nangapapapanginoon sa kanila, at ang sa kanila'y mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Datapuat sa inyo ay hindi gayon, kundi ang sinumang ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At ang sinuman sa inyo ang magibig manguna ay magiging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kaniyang buhay na pangtubos sa marami. At nagsidating sila sa Jericho, at habang nililisan rahan niya ang Jericho, nakasama ng kaniyang mga alagad at ng lubhang maraming mga tao, ang anak ni Timeo, si Bartimeo, na isang pulubing bulag, ay nakaupo sa tabi ng daan. At nang marinig niya na yaoy si Jesus na Nazareno, siya ay nagpasimulang magsisigaw at nagsabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At siya ay pinagwikaan ng marami upang siya ay tumahimik. Datapuat siya ay lalong sumisigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, laksan mo ang iyong loob, ikaw ay magtindig, tinatawag kanya. At siya pagkatapon ng kaniyang balabal, ay nagmadaling tumindig at lumapit kay Jesus. At sumagot sa kaniya si Jesus at sinabi, Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi ng lalaking bulag, Rabboni, natanggapin ang aking paningin. At sinabi sa kaniya ni Jesus, Humayo ka ng iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At pagdakay tinanggap niya ang kaniyang paningin, at siya ay sumunod sa kaniya sa daan. 11 na kabanata. At nang malapit na sila sa Jerusalem, sa Bethphage at sa Betania, sa bundok ng mga Olivo, ay sinugo niya ang 2 sa kaniyang mga alagad. At sa kanila'y sinabi, magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo. At pagkapasok ninyo roon, ay masusumpungan ninyo ang isang nakataling batang asno na hindi pa nasasakyan ng sinumang tao. Inyong kalagin siya at dalhin ninyo siya rito. At kung may magsabi sa inyo, bakit ninyo ginagawa ito? Sabihin ninyo, kinakailangan siya ng Panginoon at pagdakay ipadadala niya siya rito. At sila'y nagsiyaon at kanilang nasumpungan ang batang asno na nakatali sa pintuan sa labas ng lansangan at siya'y kanilang kinalag. At ilan sa nangakatayo roon ay nangagsabi sa kanila, Ano ang ginagawa ninyo na inyong kinakalag ang batang asno? At sinabi nila sa kanila ayon sa sinabi ni Jesus at pinabayaan nilang sila'y magsialis. At dinala nila ang batang asno kay Jesus at inilagay nila sa ibabaw ng batang asno ang kanilang mga damit at ito'y sinakyan ni Jesus. At marami ang nagsisipaglatag ng kanilang mga damit sa daan at ang mga ibay ng mga sanga na kanilang pinutol sa mga parang. At ang nangasa unahan at ang nagsisisunod ay nangagsisigawan Hosana. Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Mapalad ang kahariang pumaparito, ang kaharian ng ating amang si David, Hosana sa kataas-taasan. At pumasok siya sa Jerusalem, sa templo, at nang malingap niya sa palibot-libot ang lahat ng mga bagay, at palibhas ay hapon na, ay pumaroon siya sa Betania na kasama ang 12. At sa kinabukasan, pagkaalis nila sa Betania, ay nagutom siya. At pagkatanaw niya sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon, ay lumapit siya na baka sakaling makasumpong doon ng anuman. At nang siya'y malapit sa kaniya, ay wala siyang nasumpungang anuman kundi mga dahon, sapagkat hindi panahon ng mga igos. At sumagot si Jesus at sinabi rito,
Sinomang tao'y hindi kakain ng iyong bunga mula ngayon at magpakailanman. At ito'y narinig ng kaniyang mga alagad. At nagsidating sila sa Jerusalem, at pumasok siya sa templo, at nagpasimulang kaniyang itinaboy ang nangagbibili at nagsisibili sa loob ng templo, at ginulo ang mga dulang ng nangagpapalit ng salapi, at ang mga upuan ng nangagbibili ng mga kalapati. At hindi niya ipinahintulot na sino man ay magdala ng anumang sisidlan sa templo. At siya'y nagturo at sinabi sa kanila, hindi baga nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan ng lahat ng mga bansa? Datapuat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. At yao'y narinig ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba at pinagsisikapan kung paanong siya'y kanilang maipapapuksa, sapagkat nangatatakot sila sa kaniya dahil sa buong karamihan ay nanggigilala sa kaniyang aral. Ang gabi-gabi lumalabas siya sa bayan. At sa pagdaraan nila pagka-umaga ay nakita nila na ang puno ng igos ay tuyo na mula sa mga ugat. At sa pagkaalaala ni Pedro ay sinabi sa kaniya, Rabbi, narito, ang sinumpa mong puno ng igos ay natuyo. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, at hindi magalinlangan sa kaniyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya, ay kakamtin niya iyon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. At kailanman kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, mangagpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Datapuat kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa mga langit. At sila'y nagsiparoong muli sa Jerusalem, at samantalang lumalakad siya sa templo, ay nagsilapit sa kaniya ang mga pangulong saserdote at ang mga eskriba at ang matatanda. At sinabi nila sa kaniya, sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? O sino ang sa iyo'y nagbigay ng kapamahalaang ito upang gawin mo ang mga bagay na ito? At sa kanila'y sinabi ni Jesus, tatanungin ko kayo ng isang tanong at sagutin ninyo ako, at aking sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ang bautismo ni Juan ay mula baga sa langit o sa mga tao? Sagutin ninyo ako. Kanilang pinagkatuwiranan sa kanilang sarili na sinasabi, kung sabihin natin mula sa langit, ay sasabihin niya bakit nga hindi ninyo siya pinaniwalaan. Datapuat kung sabihin natin mula sa mga tao ay nangatatakot sila sa bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay tunay na propeta. At sila'y nagsisagot kay Jesus at nagsipagsabi, hindi namin nalalaman. At sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. 12 na kabanata, at nagpasimulang pinagsalitaan niya sila sa mga talinghaga. Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan at binakuran ng mga buhay na punong kahoy at humukay roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang bantayan at ipinagkatiwala yaon sa mga magsasaka at napasa ibang lupain. At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka upang tanggapin niya sa mga magsasaka ang mga bunga ng ubasan. At hinawakan nila siya at hinampas siya at siya'y pinauuwing walang dala. At siya'y muling nagsugo sa kanila ng ibang alipin at ito'y kanilang sinugatan sa ulo at dinwahagi. At nagsugo siya ng iba at ito'y kanilang pinatay at ang iba pang marami na hinampas ang iba at ang iba'y pinatay. Mayroon pa siyang isang sinisintang anak na lalaki. Ito'y sinugo niyang kahuli-hulihan sa kanila na sinasabi, igagalang nila ang aking anak. Datapuat ang mga magsasakang yaon ay nangagsang usapan, ito ang tagapagmana, halikayo, atin siyang patayin at magiging atin ang mana. At siya'y kanilang hinawakan at siya'y pinatay at itinaboy sa labas ng ubasan. Ano nga kaya ang gagawin ng Panginoon ng ubasan? Siya'y paroroon at pupuksain ng mga magsasaka at ibibigay ang ubasan sa mga iba. Hindi man lamang baga nabasa ninyo ang kasulatang ito. Ang batong itinakuwil ng nangagtayo ng gusali ang siyang ginawang pangulo sa panulo. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. At pinagsikapan nilang hulihin siya at sila'y natakot sa karamihan sapagkat kanilang napaghalata na kaniyang sinalita ang talinghaga laban sa kanila at siya'y iniwan nila at nagsialis.
at kanilang sinugo sa kaniya ang ilan sa mga Fariseo at sa mga Herodiano upang siya'y mahuli nila sa pananalita. At nang sila'y magsilapit ay kanilang sinabi sa kaniya, "Guro, nalalaman namin na ikaw ay totoo at hindi ka nangingimi kanino man, sapagkat hindi ka nagtatangi ng mga tao, kundi itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos. Matuwid bagang bumuwis kay Cesar o hindi? Bubuwis baga kami o hindi kami bubuwis?" Datapuat siya na nakatataho ng kanilang pagpapaimbabaw ay nagsabi sa kanila, "Bakit ninyo ako tinutokso? Magdala kayo rito sa akin ng 1 denaryo upang aking makita." At dinalhan nila at sinabi niya sa kanila, "Kanino ang larawang ito at ang nasusulat?" At sinabi nila sa kaniya, "Kay Cesar." At sinabi sa kanila ni Jesus, "Ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y nanggilalas na mainam sa kaniya. At nagsilapit sa kaniya ang mga Saduseo na nangagsasabi na walang pagkabuhay na maguli, at siya'y kanilang tinanong na sinasabi, "Guro, isinulat sa amin ni Moises kung ang kapatid na lalaki ng isang lalaki ay mamatay at may maiwang asawa at walang maiwang anak, ay kukunin ng kaniyang kapatid ang kaniyang asawa at bigyan ng anak ang kaniyang kapatid. May 7 lalaking magkakapatid at nag-asawa ang panganay at nang mamatay ay walang naiwang anak. At nag-asawa sa bao ang pangalawa at namatay na wala naiwang anak, at gayon din naman ang pangatlo. At ang ikapito'y walang naiwang anak. Sa kahuli-hulihan ng lahat ay namatay naman ang babae. Sa pagkabuhay na maguli, sino sa kanila ang magiging asawa ng babae, sapagkat siya'y naging asawa ng 7? Sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi kaya nang nagkakamali kayo dahil diyan na hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos? Sapagkat sa pagbabangon nilang muli sa mga patay ay hindi na mangag-aasawa ni papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Ngunit tungkol sa mga patay na sila'y mga ibabangon, hindi ba ganin ninyo nabasa sa aklat ni Moises tungkol sa mababang punong kahoy kung paanong siya'y kinausap ng Diyos na sinasabi, 'Ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob'? Hindi siya ang Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay. Kayo'y nangagkakamaling lubha." At lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo, at palibhas ay nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila, ay tinanong siya, "Ano baga ang pangulong utos sa lahat?" Sumagot si Jesus, "Ang pangulo ay, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito." At sinabi sa kaniya ng eskriba, "Sa katotohanan, Guro, ay mabuti ang pagkasabi mo na siya'y iisa at wala nang iba liban sa kaniya. At ang siya'y ibigin ng buong puso at ng buong pagkaunawa at ng buong lakas, at ibigin ang kapwa niya na gaya ng sa kaniyang sarili, ay higit pa kay sa lahat ng mga handog na susunugin at mga hain." At nang makita ni Jesus na siya'y sumagot na may katalinuhan, ay sinabi niya sa kaniya, "Hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos." At walang tao, pagkatapos noon na nangahas na tumanong pa sa kaniya ng anumang tanong. At sumagot si Jesus at nagsabi nang siya'y nagtuturo sa templo, "Paanong masasabi ng mga eskriba na ang Kristo ay anak ni David? Si David din ang nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, 'Maupo ka sa aking kanan, hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tungtungan ng iyong mga paa.' Si David din ang tumatawag na Panginoon sa kaniya, at paano ngang siya'y kaniyang anak, at ang mga karaniwang tao ay nangakikinig sa kaniyang maigalak." At sinabi niya sa kaniyang pagtuturo, "Mangagingat kayo sa mga eskriba na ibig magsilakad na may mahahabang damit at pagpugayan sa mga pamilihan. At ibig nila ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga at ang mga pangulong luklukan sa mga pigingan. Silang nangananakmal ng mga bahay ng mga babaeng bao, at dinadahilan ay ang mahahabang panalangin. Ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan." At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman, at maraming mayayaman ang nangaguhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao, at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halaga'y halos 1 beles. At pinalapit niya sa kaniya ang kaniyang mga alagad, at sinabi sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito
ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nangaghuhulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis, datapuwat siya sa kaniyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kaniya, sa makatuwid bagay ang buong kaniyang ikabubuhay. 13 na kabanata. At paglabas niya sa templo, ay sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, "Guro, masdan mo, pagkaiinam ng mga bato at pagkaiinam ng mga gusali." At sinabi ni Jesus sa kaniya, "Nakikita mo baga ang malalaking gusaling ito? Walang matitira ditong isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na di ibabagsak." At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olivo sa tapat ng templo, ay tinanong siya ng lihim ni Pedro at ni Santiago at ni Juan at ni Andres, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda pagka malapit ng maganap ang lahat ng mga bagay na ito?" At si Jesus ay nagpasimulang magsabi sa kanila, "Mangagingat kayo na huwag kayong paligaw kanino mang tao. Maraming paririto sa aking pangalan na magsisipagsabi, 'Ako ang Kristo,' at maliligaw ang marami. At kung mga karinig kayo ng mga digma at ng mga alingaungaw ng mga digma, ay huwag kayong mga gulumihanan. Ang mga bagay na ito'y dapat na mangyari, datapuwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magtitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, at lilindol sa iba't ibang dako, magkakagutom. Ang mga bagay na ito'y pasimula ng kahirapan. Datapuwat mangagingat kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga Sanedrin, at kayo'y hahampasin sa mga sinagoga, at kayo'y magsisitindig sa harap ng mga gobernador at ng mga hari dahil sa akin na bilang patotoo sa kanila. At sa lahat ng mga bansa ay kinakailangan munang maipangaral ang ebanghelyo. At pagka kayo'y dinala sa harap ng mga kapulungan at kayo'y ibibigay, ay huwag kayong mga balisa kung ano ang inyong sasabihin. Datapuwat ang ipagkaloob sa inyo sa oras na yaon ay siya ninyong sabihin, sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu Santo. At ibibigay ng kapatid sa kamatayan ng kapatid at ng ama ang kaniyang anak, at magsisipaghimagsik ang mga anak laban sa mga magulang, at sila'y ipapapatay. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapuwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ngunit pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na nakatayo doon sa hindi dapat niyang kalagyan, unawain ng bumabasa, kung magkagayoy magsitaka sa mga bundok ang nanga sa Judea. At ang nasa bubungan ay huwag bumaba ni pumasok upang maglabas ng anuman sa kaniyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kaniyang balabal. Datapuwat sa aba ng nangagdadalang tao at ng nangagpapasuso sa mga araw na yaon. At magsipanalangin kayo na ito'y huwag mangyari sa panahong taginaw. Sapagkat ang mga araw na yaon ay magiging kapighatian na ang gayo'y di pa nangyayari buhat sa pasimula ng paglalang na nilikha ng Diyos hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ng Panginoon ang mga araw, ay walang laman na makaliligtas. Datapuwat dahil sa mga hirang na kaniyang hinirang, ay pinaikli niya ang mga araw. At kung magkagayon kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo, o nariyan, huwag ninyong paniwalaan, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga nagpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan upang mailigaw nila kung mangyayari ang mga hirang. Datapuwat mangagingat kayo, narito, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo ang lahat ng mga bagay. Ngunit sa mga araw na yaon, pagkatapos ng kapighatiang yaon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kaniyang liwanag, at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy makikita nila ang anak ng tao na napariritong nasa mga alapaap na may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. At kung magkagayoy susuguin niya ang mga anghel at titipunin ang kaniyang mga hinirang mula sa 4 na hangin, mula sa wakas ng lupa hanggang sa dulo ng langit. Sa puno nga ng igos ay pag-aralan ninyo ang kaniyang talinghaga, pagka nananariwa ang kaniyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tagaraw. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mangaganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapuwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngunit tungkol sa araw o oras na yaon ay walang nakakaalam,
kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. Kayo'y mangingingat, mangagpuyat at magsipanalangin, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Gaya ng isang tao na nanirahan sa ibang lupain, na pagkaiwan ng kaniyang bahay at pagkabigay ng kapamahalaan sa kaniyang mga alipin, sa bawat isa'y ang kaniyang gawain, ay nag-utos din naman sa bantay pinto na magpuyat. Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon o hating gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga. Baka kung biglang pumarito ay kayo'y mga ratnang nangatutulog. At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, mangagpuyat kayo. 14 na kabanata. Pagkaraan nga ng 2 araw ay kapistahan ng Paskua at ng mga tinapay na walang lebadura, at pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong siya'y huhulihin sa pamamagitan ng daya at siya'y maipapatay. Sapagkat sinasabi nila, huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang bayan. At samantalang siya'y nasa Betania sa bahay ni Simon na ketongin, samantalang siya'y nakaupo sa pagkain, ay dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng ungwentong nardo na totoong mahalaga, at binasag niya ang sisidlan at ibinuhos sa kaniyang ulo. Datapuat may ilan na nangagalit sa kanilang sarili na nagsipagsabi, ano ang layo ng pag-aaksayang ito ng ungwento? Sapagkat ang ungwentong ito'y may pagbibili ng mahigit sa 300 denaryo at may bibigay sa mga dukha, at inupasalaan nila ang babae. Datapuat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya binabagabag? Mabuting gawa ang ginawa niya sa akin. Sapagkat laging nasa inyo ang mga dukha, at kung kailanman ibigin ninyo ay mangyayaring magawa ninyo sila ng magaling, datapuat ako'y hindi laging nasa inyo. Ginawa niya ang kaniyang nakaya, nagpauna na siya na pahiran ng katawan ko sa paglilibing sa akin. At katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanglibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalaala sa kaniya. At si Judas Iscariote, na isa sa 12, ay naparoon sa mga pangulong saserdote upang maipagkanulo niya siya sa kanila. At sila, pagkarinig nila nito, ay nangatuwa at nagsipangakong siya'y bibigyan ng salapi, at pinagsikapan niya kung paanong siya ay kaniyang maipagkakanulo sa kapanahunan. At ng unang araw ng mga tinapay na walang lebadura, nang kanilang inihahain ng kordero ng Paskua, ay sinabi sa kaniyang mga alagad, saan mo ibig kaming magsiparoon at ipaghanda ka upang makakain ng kordero ng Paskua? At sinugo ang 2 sa kaniyang mga alagad, at sa kanila ay sinabi, magsiparoon kayo sa bayan, at do'y masasalubong ninyo ang isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya. At saan man siya pumasok, ay sabihin ninyo sa puno ng sangbahayan, sinasabi ng guro, saan naroon ang aking tuluyan na makakanan ko ng kordero ng Paskua na kasalo ng aking mga alagad? At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan at handa na, at ipaghanda ninyo roon tayo. At nagsiyaon ang mga alagad, at nagsipasok sa bayan, at nasumpungan ang ayon sa sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang kordero ng Paskua. At nang gumabi na ay naparoon siyang kasama ang 12. At samantalang sila ay nangakaupo na at nagsisikain, ay sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang isa sa inyo na kasalo kong kumakain ay ipagkakanulo ako. Sila'y nagpasimulang nangamanglaw, at isa-isang nagsabi sa kaniya, ako baga. At sinabi niya sa kanila, isa nga sa 12, yaong sumabay sa aking sumausaw sa pinggan. Sapagkat papanaw ang anak ng tao, ayon sa nasusulat tungkol sa kaniya, datapuat sa aba ni yaong taong nagkakanulo sa anak ng tao, mabuti pa sa taong yaon ang hindi na siya ipinanganak. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot siya ng tinapay, at ng kaniyang mapagpala ay kaniyang pinagputol-putol, at ibinigay sa kanila at sinabi, inyong kunin, ito ang aking katawan. At siya'y dumampot ng isang saro, at nang siya'y makapagpasalamat ay ibinigay niya sa kanila, at do'y nagsiinom silang lahat. At sinabi niya sa kanila, ito'y ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom ng bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. At pagkaawit nila ng isang imno, ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga olivo. At sinabi sa kanila ni Jesus, kayong lahat ay mga titisod, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa. Gayon may pagkapagbangon ko, ay mauuna ako sa inyo sa Galilea. Datapuat sinabi sa kaniya ni Pedro,
Bagamat mga titisod ang lahat, ngunit ako'y hindi. At sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo na ngayon sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok ng makalawa, ay ikakaila mo akong makaitlo. Datapuwat lalo nang nagmatigas siya na sinabi, kahimat kailangang mamatay akong kasama mo, ay hindi kita ikakaila. At sinabi rin naman ng lahat ang gayon din. At nagsirating sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani. At sinabi niya sa kaniyang mga alagad, magsiupo kayo rito, samantalang ako'y nananalangin. At kaniyang isinama si Pedro at si Santiago at si Juan, at nagpasimulang nagtakang totoo at namanglaw na mainam. At sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang aking kaluluwa hanggang sa kamatayan, mga tira kayo rito at mangagpuyat. At lumakad siya sa dako paroon at nagpatira pa sa lupa at idinalangin na kung mangyayari ay makalampas sa kaniya ang oras. At kaniyang sinabi, Aba, Ama, may pangyayari sa iyo ang lahat ng mga bagay. Ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. At siya'y lumapit at naratnang sila'y nangatutulog at sinabi kay Pedro, Simon, natutulog ka baga? Hindi ka makapagpuyat ng isang oras? Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapuwat mahina ang laman. At muli siyang umalis at nanalangin na sinabi ang gayon ding mga salita. At muli siyang nagbalik at naratnang sila'y nangatutulog sapagkat nangabibigatang totoo ang kanilang mga mata at wala silang maalamang sa kaniya'y isagot. At lumapit siyang bilang ikatlo at sinabi sa kanila, mga tulog na kayo at mangagpahinga, sukat na, dumating na ang oras, narito, ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Magsitindig kayo, hayo na tayo, narito, malapit na ang nagkakanulo sa akin. At pagdaka, samantalang nagsasalita pa siya ay dumating si Judas na isa sa 12 at kasama niya ang isang karamihang may mga tabak at mga panghampas na mula sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at sa matatanda. Ang nagkanulo nga sa kaniya ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat na sinasabi, ang aking hagkan ay yaon nga, hulihin ninyo siya at dalhin ninyo siyang maingat. At nang dumating siya, pagdakay lumapit siya sa kaniya at nagsabi, Rabbi, at siya'y hinagkan. At siya'y sinunggaban nila at siya'y kanilang dinakip. Datapuwat isa sa nangaroon ay nagbunot ng kaniyang tabak at sinugatan ng alipin ng dakilang saserdote at tinigpas ang kaniyang tainga. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, kayo bagay nagsilabas na parang laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako? Araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako hinuli, ngunit nangyari ito upang matupad ang mga kasulatan. At iniwan siya ng lahat at nagsitakas. At sinundan siya ng isang binata na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad at hinawakan nila siya. Datapuwat kaniyang binitiwan ng kumot at tumakas na hubot-hubad. At dinala nila si Jesus sa dakilang saserdote at nangagpipisan sa kaniya ang lahat ng mga pangulong saserdote at ang matatanda at ang mga eskriba. At si Pedro ay sumunod sa kaniya sa malayo hanggang sa loob ng looban ng dakilang saserdote at nakiumpok siya sa mga punong kawal at nagpapainit sa ningas ng apoy. Ang mga pangulong saserdote nga at ang buong Sanhedrin ay nagsisihanap ng patotoo laban kay Jesus upang siya'y ipapatay at hindi nangasumpungan. Sapagkat marami ang nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kaniya at ang kanilang mga patotoo ay hindi nangagkatugma. At nagsipagtindig ang ilan at nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kaniya na sinasabi, narinig naming sinabi niya, aking igigiba ang templong ito na gawa ng mga kamay at sa loob ng 3 araw ay itatayo ko ang ibang hindi gawa ng mga kamay. At kahit sa papagayon man ay hindi rin nangagkatugma ang patotoo nila. At nagtindig sa gitna ang dakilang saserdote at tinanong si Jesus na sinabi, hindi ka sumasagot ng anuman, ano ang sinasaksihan ng mga ito laban sa iyo? Datapuwat siya ay hindi umiimik at walang isinagot. Tinanong siyang muli ng dakilang saserdote at sinabi sa kanya, ikaw baga ang Kristo, ang anak ng mapalad? At sinabi ni Jesus, ako nga. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at pumaparito na nasa mga alapaap ng langit. At hinapak ng dakilang saserdote ang kaniyang mga damit at nagsabi, ano pang kailangan natin ng mga saksi? Narinig ninyo ang kapusungan. Ano sa akala ninyo? At hinatulan nilang lahat na siya ay dapat mamatay. At pinasimulang luraan siya ng ilan at tinakpan ang kaniyang muka at siya ay pinagsusuntok at sa kaniya ay kanilang sinasabi, hulaan mo.
at siya ay pinagsusuntok ng mga punong kawal. At samantalang nasa ibaba si Pedro sa looban, ay lumapit ang isa sa mga alilang babae ng dakilang saserdote. At pagkakita niya kay Pedro na nagpapainit, ay tinitigan niya siya at sinabi, "Ikaw man ay kasama rin ng Nazareno na si Jesus." Datapuat siya ay kumaila na sinasabi, "Hindi ko nalalaman ni nauunawa man ang sinasabi mo." At lumabas siya sa portiko at tumilaok ang manok. At nakita siya ng alilang babae at nagpasimulang magsabing muli sa nangaroroon ito ay isa sa kanila. Datapuat muling ikinaila niya at hindi nalaon at ang nangaroon ay nangagsabing muli kay Pedro, "Sa katotohanang ikaw ay isa sa kanila sapagkat ikaw ay Galileo." Datapuat siya ay nagpasimulang manungayaw at manumpa, "Hindi ko nakikilala ang taong ito na inyong sinasabi." At pagdaka bilang pangalawa ay tumilaok ang manok. At naalaala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus sa kanya, "Bago tumilaok ang manok ng makalawa, ay ikakaila mo akong makaitlo." At nang maisip niya ito, ay tumangis siya. 15 na kabanata. At pagkaumaga ay nangagsang usapan ng mga pangulong saserdote pati ng matatanda at mga eskriba at ang buong Sanhedrin. At ginapos si Jesus at inilabas siya at ibinigay siya kay Pilato. At itinanong sa kanya ni Pilato, "Ikaw baga ang hari ng mga Hudyo?" At pagsagot niya ay sinabi sa kaniya, "Ikaw ang nagsasabi." At isinakdal siya sa maraming bagay ng mga pangulong saserdote. At muling tinanong siya ni Pilato na sinasabi, "Hindi ka sumasagot ng anuman? Tingnan mo kung gaano karaming bagay ang kanilang isinasakdal laban sa iyo." Datapuat si Jesus ay hindi na sumagot ng anuman, anupat nang gilalas si Pilato. Sa kapistahan nga ay pinagkaugalian niya na pawalan sa kanila ang isang bilanggo na kanilang hingin sa kaniya. At mayroong isa na kung tawagin ay Barrabas na nagagapos na kasama ng nangaghimagsik, mga taong nagsipatay ng mga tao sa panghihimagsik. At nagsipanhik ang karamihan at nangagpasimulang hingin sa kaniya na sa kanila'y gawin ang gaya ng sa kanila'y laging ginagawa. At sinagot sila ni Pilato na sinasabi, "Ibigbaga ninyo na pawalan ko sa inyo ang hari ng mga Hudyo?" Sapagkat natatalastas niya na sa kapanaghilian ay ibinigay siya ng mga pangulong saserdote. Datapuat inudyukan ng mga pangulong saserdote ang karamihan na si Barrabas na muna ang siya niyang pawalan sa kanila. At sumagot na muli si Pilato at sa kanila'y sinabi, "Ano nga ang aking gagawin sa inyong tinatawag na hari ng mga Hudyo?" At sila'y muling nagsigawan, ipako siya sa krus. At sinabi sa kanila ni Pilato, "Bakit? Anong masama ang kaniyang ginawa?" Datapuat sila'y lalong nagsigawan, ipako siya sa krus. At sa pagkaibig ni Pilato na magbigay loob sa karamihan, ay pinawalan sa kanila si Barrabas at ibinigay si Jesus pagkatapos na siya'y mahampas niya upang siya'y ipako sa krus. At dinala siya ng mga kawal sa looban na siyang pretoryo at kanilang tinipo ng buong pulutong. At siya'y kanilang dinamtan ng kulay ube at nang makapagkamakaman ng isang putong na tinik ay ipinutong nila sa kaniya. At nagpasimula silang siya'y batiin, "Aba, hari ng mga Hudyo." At sinaktan nila ang kaniyang ulo ng isang tambo at siya'y niluluraan. At pagkaluhod nila, siya'y sinamba. At nang siya'y kanilang malibak na, ay inalis nila sa kaniya ang kulay ube at isinuot sa kaniya ang kanyang mga damit. At siya'y kanilang inilabas upang ipako siya sa krus. At kanilang pinilit ang isang nagdaraan, si Simon na taga Cirene, na ama ni Alejandro at ni Rufo na nanggagaling sa bukid upang sumama sa kanila upang pasanin niya ang kaniyang krus. At siya'y kanilang dinala sa dako ng Golgota na kung liliwanagin ay ang dako ng bungo. At siya'y dinulutan nila ng alak na hinaluan ng mirra, datapuat hindi niya tinanggap. At siya'y kanilang ipinako sa krus at kanilang pinaghati-hatian ang kaniyang mga damit na kanilang pinagsapalaran kung alin ang dadalhin ng bawat isa. At 3 na ang oras at siya'y kanilang ipinako sa krus. At ang pamagat ng pagkasakdal sa kaniya ay isinulat sa ulunan, "Ang hari ng mga Hudyo." At ipinako sa krus na kasama niya ang 2 tulisan, isa sa kaniyang kanan at isa sa kaniyang kaliwa. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, "At siya'y ibinilang sa mga suwail." At siya'y inalipusta ng nagsisipagdaan na pinatatango-tango ang kanilang mga ulo at sinasabi, Ikaw na iginigiba mo ang templo at sa 3 araw ay iyong itinatayo. Iyong iligtas ang sarili mo at bumaba ka sa krus. Gayon din naman ang mga pangulong saserdote pati ng mga eskriba, siya'y minumura na nangagsasalitaan sila na sinasabi, nagligtas siya sa mga iba,
sa kaniyang sarili ay hindi makapagligtas. Bumaba na ngayon mula sa krus ang Kristo, ang Hari ng Israel, upang aming makita at sampalatayanan, at minumura siya ng mga kasama niyang nangapapako. At nang dumating ang ika-6 na oras, ay nagdilim sa buong lupa hanggang sa oras na ikasiyam. Des ng oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani? Na kung liliwanagin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At nang marinig ng ilang nangaroon ay sinabi nila, narito, tinatawag niya si Elias. At tumakbo ang isa at binasa ng suka ang isang espongha, saka inilagay sa isang tambo at ipinainom sa kaniya na sinasabi, pabayaan ninyo, tingnan natin kung paririto si Elias upang siya'y ibaba. At si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig at nalagot ang hininga. At ang tabing ng templo ay nahapak na nagkadalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. At ang senturyong nakatayo sa tapat niya nang makitang malagot ang hininga niya ay kaniyang sinabi, katotohanang ang taong ito ay anak ng Diyos. At meron din namang mga babae na nagsisitanaw mula sa malayo. Nasa mga yaoy na naroroon kapuwa si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Santiago na bata at ni Jose at si Salome. Na nang siya ay nasa Galilea ay nagsisunod sila sa kanya at siya ay pinaglilingkuran nila. At mga iba pang maraming babae na nagsiahong kasama niya sa Jerusalem. At nang kinahapunan sapagkat nooy paghahanda sa makatuwid bagay ang araw na nauuna sa Sabath, dumating si Jose na taga Arimatea, isang kasangguni na may marangal na kalagayan na naghihintay rin naman ng kaharian ng Diyos. At pinangahasan niyang pinasok si Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. At nang gilala si Pilato kung siya'y patay na, at nang mapalapit niya sa kaniya ang centurion, ay itinanong niya sa kaniya kung malaon ng patay. At nang matanto niya sa centurion, ay ipinagkaloob niya ang bangkay kay Jose. At binili niya ang isang kayong lino, at pagkababa sa kaniya sa krus, ay binalot siya ng kayong lino at inilagay siya sa isang libingan na hinukay sa isang bato, at iginulong niya ang isang bato hanggang sa pintuan ng libingan. At tinitingnan ni Maria Magdalena at ni Mariang ina ni Jose kung saan siya nalagay. Ika-16 na kabanata. At nang makaraan ang Sabath, si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Santiago at si Salome ay nagsibili ng mga pabango upang sila ay magsiparoon at siya ay pahiran. At pagkaumagang umaga ng unang araw ng sanglinggo ay nagsiparoon sila sa libingan ng sikat na ang araw. At pagkatingin ay nakita nilang naigulong na ang bato sapagkat yaw ay totoong malaki. At pagkapasok sa libingan ay kanilang nakita ang isang binata na nakaupo sa dakong kanan na nararamtan ng isang damit na maputi at sila ay nangagitla. At sinabi niya sa kanila, huwag kayong mangagitla. Hinahanap ninyo si Jesus ang Nazareno na ipinako sa krus. Siya ay nagbangon, wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. Datapuat magsiyaon kayo, sabihin ninyo sa kaniyang mga alagad at kay Pedro, siya ay nangunguna sa inyo sa Galilea, doon siya makikita, ayon sa sinabi niya sa inyo. At sila'y nagsilabas at nagsitakas mula sa libingan, sapagkat sila'y nagsipangilabot at nangagitla, at hindi sila nangagsasabi ng anuman sa kanino man, sapagkat sila'y nangatatakot. Nang siya nga'y magbangon ng unang araw ng sanglinggo, ay napakita muna siya kay Maria Magdalena, na sa kaniya'y 7 demonyo ang pinalabas niya. Siya ay yumaon at ipinagbigay alam sa mga naging kasamahan ni Jesus, samantalang sila'y nangahahapis at nagsisitangis. At sila, nang kanilang mabalitaan na siya'y nabuhay, at nakita ni Magdalena, ay hindi sila nagsipaniwala. At pagkatapos ng mga bagay na ito, ay napakita siya sa ibang anyo sa 2 sa kanila, nang sila'y nangaglalakad na patungo sa bukid. At sila'y nagsiyaon at ipinagbigay alam ito sa mga iba, at kahit sa kanila ay hindi rin sila nagsipaniwala. At pagkatapos siya ay napakita sa 11 samantalang sila ay nangakaupong nagsisikain at pinagwikaan sila sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso sapagkat hindi sila nagsipaniwala sa nangakakita sa kanya pagkatapos na siya ay magbangon. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapuat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Mangagpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Mangagsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Ang Panginoong Jesus nga pagkatapos na sila'y mga kausap niya ay tinanggap sa itaas ng langit
at lumuklok sa kanan ng Diyos. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatototohanan ng salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip, siya nawa.